biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon sa Kristo at sa pagkikipisan ng banal na Espiritu ay sumayin lahat. Yes. Salamat sa Panginoon na tayo po yung makapag-aral naman sa salita ng Panginoon na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling magpaliwanag. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang part 3. No, yung part 3 ng ating pinag-aaralan, no? Yung patungkol sa Sabat, no? Kasi yung part 1, pinag-aaralan natin mula sa Old Testament, no? Kaya ito na naman yung part 2, yung kalagitnaan, at saka itong part 3, no? Ang part 3. Kasi kung manood lang tayo ng mga debate, no? Kasi minsan maguguluhan tayo, kaya ano ba talaga, no? Ano ba talaga patungkol dito sa Sabbath day? Pero pauna ko na ulit, no? Para kung sinasabi yan, wala o tayong layunin dito na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, no? Wala tayo ditong layunin na kung ano-ano man, kundi upang ating maalaman, no? Upang ating mapakinggan ang mga aral ng Panginoon mula sa Old Testament hanggang sa kalagitnaan hanggang sa New Testament, no? Wala o tayo rin tinatago rito, kundi wala tayong layunin dito na kung ano-ano pa man, kundi ating alamin ito, no? Hanggang ating alamin ito kung ano ba talaga ang mga aral patungkol ito sa Sabat, no? Pinag-aaralan natin ng Old Testament na talagang makita mo doon at mapakinggan mo doon, no? Kung ano ang mga nangyayari doon nung unang panahon. Ayun. Kaya dito naman, no, kasi ito, pag may pakinggan ako, no, na nanonood ako ng mga debate patungkol dito sa Sabat. Yan, SDA kontra niya ang INC, no? Kaya pag nagbasa yung 7th day, na magbasa sa Leviticus 23 verse 3, sorry, no? Ang binabasa niya na ang mabasa diyan, ang sabi niya, kaso lang ibang salin 'yun, no? Patungkol doon sa araw ng pagsamba, araw ng Sabat, no? Ang binasa niya ibang salin, pero ang kanyang doon na salin, hindi ko na alam po anong salin 'yon, basta nakalagay daw doon na this law will never change. Yan, this law will never change. Yung patungkol sa Sabat, yung binasa niya. Yan. Kaso yung isa naman, nagbasa naman sa Oseas, basahin natin muna nun, kasi English yun eh. English. Pero kung sa King James mo titignan, walang nakalagay doon na this law will never change, na ganun talaga. Oo. Kaya sa ibang salin yun. Kaya alam niyo naman na ang King James, no, ang pinakamalapit talaga mula sa original manuscript, yung King James. Kaya basahin natin, no, kahit na yun nga ang sinabi na this law will never change ang patungkol doon sa Sabat. Pero basahin din natin muna, no, kung talagang pero wala dito sa King James na this law will never change. Basahin natin mula sa verse 1. Leviticus chapter 23 verse 1. And the Lord spake unto Moses saying, kay Moises, no, saying, speak unto the children of Israel, and say unto them, concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations. Even these are my feasts. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of the rest, an holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. These are the feasts of the Lord, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons. Pero yung binasa niya, ibang salin yun, kaya okay na yan, no? Basta yung pinagsabi niya na this law will never change. Yan. Tungkol sa Sabat. Yung batayan niya, Leviticus 23 verse 3. Patuloy. Kaya kaso naman, ang isa naman nagbasa, yung kadebate niya sa Oseas, Oseas chapter 2 verse 11. Yan. Kaya magtaka ka talaga kung ano ba talaga, no? Kung
hindi ka nakapanood sa atin dito, manood ka rin naman sa kanilang lahat, no? Oo. Kaya ang sabi doon sa Oseas, chapter 2, verse 11, okay, dito. Kasi sabi niya rin niya, wawakasan ang araw ng Sabat. No? Yung isa naman, no, sabi niya, this law will never change. Yung isa naman, Oseas 2:11, wawakasan ang araw ng Sabat. Kaya, ano ba talaga? Yun, ano ba talaga? Yun. Yung isa magbasa, never change. This law will never change. Yung isa naman, wawakasan ang araw ng Sabat. Ano ba talaga? Kaya ating pag-aralan ito sa New Testament na. Pero bago tayo punta doon, sa part 3, ito'y part 3 na. Ayan, no? Part 3 na. Kaya, bago tayo punta doon, no? Tignan muna natin ito kung ano ba talaga, no? Kasi yung isa naman, ito, akin din namang paglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat. Ayan, paglilikatin. Ibig sabihin, wawakasan, no? Ayan. At ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Ayan, no? Paglilikatin. Ayan. Yan, ibig sabihin nun, pinatigil na, winakasan na. Yan. No? Ang araw ng Sabat. Kaya, sa panaghoy pa, sa panaghoy. Yan, sa panaghoy. No? Mabasahin mo muna, saka tayo punta doon. Ay, panaghoy. Panaghoy ni Jeremias. Panaghoy 2:6. Ayan. At kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya, na gaya ng nasa halamanan. Kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan. Ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa Sion. At hinamak sa pag-iinit ng kanyang galit ang hari at ang saserdote. Ayun, no? Ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa Sion. Yun, no? Ipinalimot ng Panginoon. Sino nagpalimot? Ang Panginoon. Yun, no? Ang takdang kapulungan at sabat. Yun. Kaya ipinalimot, no? Kaya may ano na tayo dyan, no? May topic na tayo dyan, no? Tungkol dun sa bakit pinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan? Ayun, ang ilang pagtitipon. Yan. Kasi doon sa Levitico, sabi niya, this law will never change. Kasi dito naman, ipinalimot. No, dati Sabado. Pero meron topic tayo dyan, no? Ano ba talaga, Bernes? Sabado at Linggo. Yan. Meron tayo diyan. Kaya manood kayo doon kung ano ba talaga. Kaya ipinalimot ang takdang kapulungan. Ayun, ginawa ng Sunday yun. Yan. Ayon sa banal na kasulatan. Yan. Dati ganun. Kaya pinalimot na. Yan, at ang Sabat, no? Kasi dati, bawal talaga magpasan. Pero sa New Testament, pasanin ninyo. Yan ang utos. Kasi pinalimot na yan eh. Yan. Kaya, yun ang kanila, no? Pero kung titignan mo, yung Leviticus, nauna yan eh. Pero silang Old Testament. Pero nauna yun, ang Levitico, 23 verse 3. Yan. Kumpara sa Oseas, at saka sa Panaghoy, no? Yan. Kaya, yung tanong, pagkatapos nito, mayroon pa ba? Mayroon pa bang Sabbath day? Yan, no? Mayroon pa ba? Kaya ating pag-aralan iyon. Yan, kung ano ba talaga, no? Kaya punta na tayo doon. Kung ano ba talaga, no? Mayroon ba, never change ba? Or winakasan na? Ayan. Kaya atin na ngayon. Itong New Testament, no? Christian time na ito. Yan, Christian time na. Kaya ang utos, magpasan. Yan, pasanin. Yan, pasanin ninyo. Yan. Dali na, dali lang. Ayan. Thank you, Lord. Ito na. Mabasa muna tayo sa ito, basahin muna natin yung mga pangyayari, no, na ito. Gusto ko muna itong pangbasahin, no, bago tayo punta dito sa topic din natin, no. May mga babasahin pa ako kung mga nangyari dito
no, mga example sa mga nangyari bago tayo punta doon sa topic. Ayan, no? May basahin mo tayo sa Luke chapter 6, verse 1 to 5. No, New Testament na ito. Sa Luke chapter 6, verse 1 to 5. 1 to 11 na lang, no? 1 to 11. Nangyari nga, nang dumaraan siya sa mga triguhan ng isang Sabat. Yan, may nangyari dito. Ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Yan. No, kasi dati bawal talaga, no, na nandun na sa part 1. Nandun na yung part 1, kaya manood kayo dyan. Manood kayo dyan. Datapot sinabi ng ilan sa mga Fariseo, bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng Sabat? Yan, no? Bakit nila alam? Bakit alam ng mga Fariseo na hindi matuwid gawin? No? Kasi alam nila yan kasi sa batas nila yan No? Nasa kanilang batas yan. Kaya alam nila na bawal talaga gumawa, papatayin. Ayan, no? Kasi lang nandun na tayo. Tapos na tayo dyan sa Old Testament nung pinag-aralan natin patungkol dun sa Sabat, no? Kaya nito na tayo sa New Testament. Kaya ang sabi ng mga Pariseo, no, ng mga Sabbath keepers, datapot sinabi ng ilan sa mga Pariseo, bakit, yung tinatanong sila, bakit ginagawa ninyo ang mga di matuwid gawin sa araw ng Sabat? At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David nang siya'y magutom siya at ang kasamahan niya? Kung paano siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninuman kundi ng mga saserdote lamang. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Yan. At nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. At dooy may isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay. At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo. Yan, inaabangan siya, no? Kasi pag gumagawa ka nga noong Old Testament, papatayin ka. Kaya inaabangan siya na kung may gagawin siya sa araw ng Sabat. Inaabangan siya ng mga eskriba at mga Pariseo kung siya'y magpapagaling sa Sabat upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. Kasi sinasakdal ka talaga pag nakita ka noon na gumagawa ka sa araw ng Sabat. Datapot, nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, magtindig ka at tumayo ka sa gitna. At siya'y nagdindig at tumayo. At sinabi sa kanila ni Jesus, itinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung Sabat? Magligtas ng isang buhay o pumuksa? At minamasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanya, iunat mo ang iyong kamay. At ginawa niya ang gayon at gumaling ang kanyang kamay. Datapot sila'y nangapuno ng galit. Yan, galit na galit yung mga Sabbath keepers. Datapot sila'y nangapuno ng galit at sang-usapan kung ano ang kanilang magagawa laban kay Jesus. Kasi palagi na lang, no, kahit Sabat si Jesus gumagawa. Yan, kasi ang Ama kahit Sabat gumagawa. Dati nagpahinga, dati pa yon. Pero ngayon, no, magpasan utos dati, huwag magpasan. Pag nakita ka, kahit mamulot ka ng kahoy, papatayin ka. Ayan, kaya utos ang magpasan. Ano pa? Dito sa John, may nangyari din dito. Bago tayo pumunta doon sa ating topic ko. Sa John chapter 9, verse 1 to 16. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan ng lahat. Kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit.
At sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng 2 tunika. At sa anumang bahay na inyong pasukin, doon kayo mga tira, at buhat dooy magsialis kayo. At ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa na pinakapatotoo laban sa kanila. At sila'y magsialis, at sila'y nagsialis at nagsiparoon sa lahat ng mga nayon na ipinangaral ang Ebanghelyo at nagpagaling sa at saan man. Nabalitaan nga ni Herodes na Tetrarca ang lahat na ginawa, at siya'y totoong natitilihan, sapagkat sinasabi ng ilan na si Juan ay muling ibinangon sa mga patay. At ng ilan na si Elias ay lumitaw, at sa mga iba naman, at sa iba na isa sa mga datihang propeta ay muling ibinangon. At sinabi ni Herodes, pinugutan ko ng ulo si Juan, datapwat sino nga ito? Na tungkol sa kanya'y nababalitaan ko ang gayong bagay, at pinagsisikapan niyang siya'y makita. At nang magsibalik ang mga apostol, ayan, sa 14, lunag tayo sa 14. Sapagkat sila'y may 5,000 lalaki, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulupulutong na may tig-50 bawat isa. At gayon ang ginawa nila, at pinaupo silang lahat. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Sandali. Ayan. At pinagtingala sa langit, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan. At sila'y nagsikain at nangabusog ang lahat, at ang lumabis sa kanila na mga pinagputol-putol, may sobra pa, no? Ay pinulot na 12 bakol. At nangyari, nang siya'y nanalangin ng bukod, na ang mga alagad ay kasama niya, at tinanong niya sila na sinasabi, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? At sumagot sila'y nangagsabi si Juan, ay, kaya pala, sandali, no? Mali pala yung binasa ko. Yan, sandali. Sa John, sorry. Kaya pala, no? Hindi, kaya pala. Sa John chapter 9, verse, sa 14 na lang, sa 14. 14 to 16, para mapaiksi na lang yung binasa ko. Araw nga ng Sabat, nang gumawa ng putik si Jesus. Yon, gumawa, no? Kaya bawal gumawa, no? Sa Old Testament. At padilatin ang kanyang mga mata. Muli ngang tinanong naman siya ng mga Pariseo kung paano tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan ng putik ang ibabaw ng aking mga mata, at nagugas ako, at ako'y nakakita. Ang ilan nga sa Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Ayan, sapagkat hindi nangingilin. Yan, kasi hindi nangingilin si Kristo sa Sabat. Datapwat, sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila. Yan. Yung iba naniwala kay Kristo, yung iba naman hindi naniwala. Kasi kay Moises pa rin sila. Yan, kay Moises pa rin sila. No? Palitin ko, ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Yan ang nagsalita rito ang mga Pariseo. No? Kasi alam nila yan eh. Kasi yun ang batas sa kanila. Yan. Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang tao makasalanan at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila. Kaya yung iba naniwala kay Kristo, yung iba naman hindi. Yan, no? Sa John 7, ito may nangyari pa, isa pa to. Sa John 7, dalawa na lang, no? Dalawa na lang. Bago tayo punta doon sa ating topic ko. Sa John 7:22.
22 to 23. Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli. Hindi sa ito kay Moises, kundi sa mga magulang. At tinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. Ayan. May ginagawa din pala sila. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan ni Moises, nangagagalit baga kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat? Yan. Kaya, ganun, no? May ginagawa din pala sila kahit Sabat, no? Hindi nila, kaya, nilalabag din pala nila, no? Sa araw ang batas ng Sabat. Ayan. Sa John chapter 5, ito pa bago tayo punta doon, isa na lang. John chapter 5 verse 16 to 18. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Yun, dami niyong ginagawa, no? Kahit Sabat, gumagawa si Jesus. Dati kasi pag nakita ka, papatayin ka, babatuhin ka. Sa 15, umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya nagpagaling. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Yan. Datapwat, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Yan. No? Datapwat, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Ayan. Dahil dito nga'y, lalo pang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakipantay sa Diyos. Yon. Na sinira ang araw ng Sabat. Yon. Kasi, ang sabi rito, ulitin ko, dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo, no, ng mga Sabat keepers, na siya'y patayin. Yan. No, papatayin siya ng mga Sabat keepers. Si Jesus. Dahil hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Yan. Pero basahin natin sa chapter 1, no? Basahin natin sa chapter 1. Pagkatapos nga, ng mga bagay na ito'y, nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga'y may isang tangki sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda, na may 5 portiko. Nasa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon ng may sakit. 38 years ng may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, at sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangki. Pagkalaw sa tubig, datapat samantalang ako'y naparoon at nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka. Sinabihan siya ni Jesus. Anong sinabi? Magtindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan. Yan. Inutusan siya ni Kristo na buhatin ang kanyang higaan. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Yan, inutusan siya ni Jesus na buhatin mo. Yan, bawal yun, no, sa Old Testament. Papatayin ka. Napag-aralan na natin yan sa part 1. Kaya, sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit, sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin
ang sharing sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay. Palibas ay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Umalis ang tao at isinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang siya'y nagpagaling. At dahil dito ay pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus. Yan, kasi, no? Sinira niya yung araw ng Sabat, no? Inutusan niya yung tao, no? Na buhatin mo ang iyong higaan. Ayun, baka may sabihin mo, bakit masama ba magpagaling? Hindi naman masama yon, walang masama doon. Yung masama sa Old Testament, kasi pag nakita ka noon na nagbubuhat ka, yun, papatayin ka. Inutusan pa naman siya, no, sa 9. At pagdakay gumaling ang lalaki, walang masama doon sa mga gumaling. At binuhat ang kanyang higaan. Yan, kasi sinabi yan siya, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Yun, araw ng Sabat yun. Kaya sinabihan siya din, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat. At hindi matuwid. Yan, hindi ka talaga matuwid nung unang panahon. Nabuhatin mo ang iyong higaan. Nasa 16. At dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. 17. Datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama. Yan, Sabat yun, At ako'y gumagawa. Yan. Dahil dito nga'y, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na sila'y patayin. Yan. Nung Old Testament, ang Ama, Sabat, nagpahinga sa ikapitong araw. Pero dito sa binasa natin, ito'y Sabat din, sa New Testament. Tatapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, Sabat day, gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakipantay sa Diyos. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang Ama ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak na gayon ding paraan. Kaya yun, Kaya gumagawa sa araw ng Sabat ang Ama. Ganon din si Jesus. Ayan. Ayan, salamat sa Panginoon. At saka punta na tayo doon sa ating mga pag-aaralan. Yan. Utos ng Panginoon sa New Testament na magpasan. Ayan. Kahit araw pa ng Sabat, Yan. Pwede na magpasan. Ayan. Pasanin ninyo. Ayan. Kaya nga pinabuhat, Pinabuhat sa, ano ba yun? Pinabuhat dun sa may sakit, Kahit na araw ng Sabat, sinabihan siya na, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Yan, utos. Yan, utos na pasanin ninyo. Ayan. Sa Mateo chapter 11, utos na yun Dati, huwag magpasan. Yan, pag nakita ka, kahit mamulot ka ng kahoy, kahit bumit, kahit ano, papatayin ka. Sa Mateo chapter 11, verse 28 to 30. Magsipalito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. At kayo'y aking papagpapahingahin. Ayun, nasa kay Jesus na yung kapahingahan. Ayun. Pasanin ninyo. Ayun, ang kapahingahan kay Kristo. Kaya sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa,
Yan. Yung kapahingahan na kay Jesus na, no? Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kaya ang utos, pasanin ninyo. Ayan, no? Doon na sinabi din sa lumpo, no? Tumindig ka kahit na Sabbath day, pinabuhat sa kanya. Yan, kaya galit na galit yung mga Sabbath keepers, no? Kaya yun ang yun kanina yung ating pinag-aralan doon sa dalawang nag-debate, no? Ang sabi ng isa, yung SDA sa Leviticus 23 verse 3 na this law will never change. Yan, sabi naman ng isa ng INC, no, patungkol dito sa Sabbath sa Oseas 2:11 at saka sa Panagoy 2:6, winakasan ang araw ng Sabbath. Ayan, no? Diyan pa lang, no? Kaya sinabihan nga si kay Jesus na no? Sinira ang araw ng Sabbath na kahit Sabbath, no? Gumagawa ang kanyang mga alagad. At siya din, kasi sagot sa kanila na ang Ama, no? Kahit Sabbath gumagawa. Ayan, no? Gumagawa sa araw ng Sabbath. Kaya, no? Will never change, sabi niya. Pero doon sa binasa natin, winakasan. Kaya tingnan natin kung ano ba talaga. Ayan, dito na. Kaya ang sabi dito, ibasahin natin sa English, no? Sa Matthew chapter 11 verse 28, 29-30. Come unto me all ye that labor and are heavily laden. Yan, no? Come to me. Kasi pag hindi pa labor or heavily laden, hindi pa tayo magsilapit sa Panginoon. Kaya alam ng Panginoon yun, no? Kaya dapat nabibigat ang lubha. Kasi pag hindi pa lubha, hindi yan magsilapit sa Panginoon, no? Sa mga lumalapit hindi pa lubha, ayun, no? God, praise the Lord, no? Kaya sabi dito, magsilapit sa akin kayong lahat na nangapapagal, ano pa? At nangabibigatan lubha. Yun. Kaya kung nabibigatan, no, baka may hindi pa kalalapit, no? Kasi English. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Yan, kay Jesus na yung rest, no? Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest, yan, unto your souls. Yan, spiritual, no? For my yoke is easy, and my burden is light. Yan, kaya pasanin. Utos, pasanin. Yan, no? Pasanin ninyo. Ayan. Kasi spiritual, no? Sabat sa spiritual. Kaya sa Hebreo 19, no? Spiritual naman, sa laman naman ito. Hebreo 9:10. Palibasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang, yan, hanggang kailan? Hanggang sa panahon ng pagbabago. Yan, may pagbabago, no? Kasi dati sa Old Testament, bawal magpasan. Sa New Testament, utos pasanin ninyo. Kahit Sabat, pwede nang pasanin. Yan, mamaya ng konti, marami tayong babasahin na pasanin ninyo. No? Kaya ang sabi dito, palibasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gaya ng mga kamay, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatubagay, hindi sa paglalang na ito. Yan, ha? Kaya hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya dati bawal yon, no? Pero sa panahon ngayon, utos na pasanin ninyo. Dati bawal magpasan. Yan. Kaya ito. Ang kapahingahan na kay Jesus na, no? Kay Jesus ng kapahingahan, no? Kaya nga yung batas na yon sa Sabat, na dati bawal magpasan. Pero ngayon, utos ni Jesus, pasanin ninyo. Kaya inutusan yung lumpo na buhatin mo ang higaan.
Yan, kasi, kaya nga marami nakakita sa kanya na pinapasan niya yung kanyang higaan sa araw ng Sabat. Yan. Thank you, Lord, no? Sa awit, yan. This is the day, no? Sa awit, 118. Awit 118, verse 22. 22 to 24. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Yan. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Ayun. No? Kaya nga, no, ang sabi, ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Yan. Thank you, Lord. Salyok, chapter 11, verse 46. Salyok 11:46. Salyok 11:46. At sinabi niya, sa abarin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan. Yan, sinabihan sila. Sapagat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahirap dalhin at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Yan. Kaya nga sinabihan sila ni Kristo ng gayon eh. Na? Sinabihan sila. Yan. Ang sabi sa kanila, at sinabi niya, sa abari naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan. Yan. Hello. At sinabi niya, sa abari naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Yan, no? Kaya puro na lang bawal magpasan, pero sila hindi nila ginagawa na yan. Sa Galatia chapter 6 verse 2. Dati yon bawal, no? Pero nung panahon ng Kristyanismo, pwede nang pasanin. Yan, pwede nang pasanin. Kaya hanggang sa panahon ng pagbabago. Yan. Galatia chapter 6 verse 2. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Kita mo? Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Kautusan ni Kristo no? Na ita mo, inutos ni Kristo dun sa lumpo na buhatin mo kahit araw ng Sabat, buhatin mo ang iyong higaan. Ayan, dati yun, bawal yun, kahit mamulot ka lang ng kahoy, no? Kaya nga sabi dito, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Kaya dati bawal, pero ngayon pwede na. Yan, no? Mangagdalahan ng pasanin sa isa't isa. Sa 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan, no? Kaya ang utos ng Panginoon ay hindi mabibigat. Yan. Ano kayo utos ng Panginoon, ha? Buhatin ninyo kahit araw ng Sabat, pwede na. Yan. Kaya, sa Galatia 5:1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Yan, pinalaya na tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. Hello.
Kaya ang sabi rito, ulitin ko, sa kalayaan ay pinalaya na tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong magpasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ayun. Kaya pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magsitibay na tayo. Ayun. Magsitibay na tayo. Ayun. Hello. Kaya ang sabi dito, ulitin ko, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay niya kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Yan. Kaya nasa New Testament na talaga tayo. No? Kaya pinag-aralan natin mula Old Testament papunta ng New Testament na dati bawal talaga yon. No? Bawal magpasan. No, sa araw ng Sabat at saka yung pagpupulong, yung pagsamba, no, Sabado nung unang panahon. Pero sa New Testament, ayun, may topic na tayo diyan, no, na kung ano ba talaga dati, pinag-aralan natin sa Old Testament, araw ng Sabbath day. Pero sa New Testament, linggo na, yan, no, first day of the week. May topic na tayo diyan, no? May topic na tayo dyan patungkol dyan sa kung anong araw ang pagsamba. Pero dito, no? Kaya, kung ano man ang tanong, no? Mayroon pa to part 4, no? Mamaya ng konti, no? Mayroon pa to. Mamaya ng konti. Kasi kahit anong tanong mo pa, kahit ano pang mga tanong yan, no? Kasi sinasabi din sa Roma, chapter 10, verse 4, no? Sa Roma, chapter 10, mamaya ng konti yung pang ang part 4, no, yung mga basihan na si Apostol Pablo daw, no, nagnilin sa Sabat at saka si Kristo nangilin sa Sabat. 'Yon. Kaya tignan natin doon. 'Yon, pag-aralan natin yung mamaya, no, kung nagnilin sila sa araw ng Sabat. 'Yon. Kaya kung ano man ang mga tanong, no, ito yung sagot dito, no, patungkol dito sa Sabat, no, sa Roma chapter 10 verse 4-5. 10:4-5. Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yan. Sapagkat sinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Yan, basa ito sa English. Na si Jesus ay end of the law. Yan. Sa Roma chapter 10, verse 4. For Christ is the end of the law. Yan. For righteousness to everyone that believeth. For Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Yan. Kaya nga, no, si Kristo ay siya ang end of the law. Kaya kung ano man ang mga tanong mo dyan, no, na nung unang panahon ay bawal talaga magpasan. Kaya dito sa New Testament, na utos na pasanin ninyo. At sinira na yung araw ng Sabat ni Kristo. No? Gumagawa. Sabi ni Kristo, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Yan. Kaya salamat sa Panginoon na ating pong napag-aralan at ating pong alamin din, no, na kahit sa New Testament daw, mayroon pang Sabat. No? Kaya basahin din natin yon na kung ginagawa pa rin nila Kristo at saka ni Apostol Pablo, kung nagsamba sila sa araw ng Sabat, kung kanilang ginagawa. No? Tingnan natin nun mamaya, no, sa part 4. Thank you, Lord. No? Praise God. For the Church of Jesus Christ, the Lord is with you all nagsabi. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us. Share the word of God. Share